Sa unang tingin, aakalain mong puno ng basurang palutang-lutang ang dagat na ito. Pero kapag nilapitan mo, makikita mong ang mga plastic bottles pampalutang lang pala. Taniman kasi ito ng seaweeds dito sa Pagbilao Bay. Game na! 1, 2, 3. Ang paraan ng pagtatanim nila ng seaweed ay tinatawag na floating method. Kumukuha ng punla sa dulong bahagi ng seaweed at saka ito itatanim sa mga nakalutang na plastic bottles sa dagat. Mabilis lumaki ang mga seaweed na ito, kaya naman pwede nang anihin sa loob ng 8 linggo. 10 to 12 feet ang lalim ng tubig sa bahagi ito ng dagat. Paano natin ito dadating doon? Kabilang sa pangkat na red seaweeds ang mga itinatanim sa Pagbilao Bay. Ito yung mga tinatawag na tambalang o buso. Oh, ito na. Ang mga seaweed karaniwang ginagamit na sangkap sa mga pagkain, pati na rin sa gamot at iba pa. Pero ang pinakamadaling paraan daw ng pagkain ng seaweeds, gawing ensalada. Yan ang ituturo ng kapuso nating si Jeanette. Sa isang bowl, pagsasama-samahin lang ang seaweeds, kamatis, sibuyas, at saka ito lalagyan ng suka. Lagyan din po siya natin ng asukal, asin, tapos paminta. At para may kaparis ang ensalada, magpiprito si Jeanette ng galunggong. Kailangan po natin palutungin yung prito natin para po masarap siyang iulam sa ensaladang seaweed. Kapag malutong na ang galunggong, pwede na itong hanguin. Oras na para tikman ang ensaladang seaweed at ang kaparis itong pritong galunggong. Okay, tikman natin itong ensaladang lato or seaweeds. Medyo naninibago ako sa kanya kasi usually yung alam ko na lato, mas malambot ng kaunti at saka yung sea grapes, yung ganyan, may pagka magulang siya ng kaunti eh. Pero, buti na lang nilagyan siya ng maraming suka. Parang pareho lang siya ng mga the usual na seaweeds na salad. Pero ito lang, medyo mas matigas siya ng kaunti kesa doon sa ibang lato na alam natin. Tapos, yung flavor niya hindi kasing alat compared to yung mga ibang seaweeds. Kasi 'di ba yung lalo na yung sea grapes, parang pagkagat mo sa kanya parang may nagbo-burst na flavor of the sea, 'di ba? Ito dahil medyo mas matigas siya, hindi ganoon ka distinct yung flavor ng dagat. Pero okay yung timpla. Bagay naman yung suka, yung tomatoes, tsaka yung sibuyas.